Yun yung medyo downside nitong motor na to. Totoo lang. Hindi siya masyadong, pero sabi ko nga, trade-offs naman ang pinag-uusapan sa mga motor eh. There's no such thing as perfect na machine. Yun, game. Alright guys, at mga kaaro, Vogue 5, hindi makita pero DSX ang nandito. 525 DSX, I don't know. Okay, anyway, so let's go. Gamitin natin to for today. Kaganda motor eh. So start. Okay, yeah. 962 kilometers. So nag almost 1,000, pero alam nyo nung nasa 900 ano pa lang siya, pina-change oil ka na. Alright, let's go. Na-miss ko to. Ilang linggo rin na hindi, or 2 linggo halos pala, nandi natin siya nagamit. Nakikita nyo, medyo maalikabok kasi, teka, nakailaw ba ako? Yun. Nakikita nyo na medyo maalikabok siya actually. Kasi nandun lang siya sa Vogue. In fact, may mga ilang pictures ako nakita sa Facebook gamit na at nakapost. At inupuan lang siya. I'm not sure kung ginamit, pero mukhang hindi naman. I mean, I won't mind kung na iikot nyo rin sa Caloocan, as long as hindi nyo naman i-long ride, diba? But anyway, ginamit kasi natin yung kanilang R, so pinahiram, and pagdating sa singitan guys at mga kaaro, pwede na. Actually yan ang gusto ko ipakita sa inyo ngayon guys at mga kaaro. As long as kasya tong dalawa, or itong width ng ating manibela, papasok ko to. Magaan eh. Oh, shh. May ano pala. Nakapatay. Magaan siya guys at mga kaaro. Kalain nyo. Oh, I stand 5'4" again pero kung nakita nyo kanina, malaya ko siya na isisingit-singit. Well, of course, part of that is my skill level na rin sa pagmumotor. So, ibig sabihin, kung medyo runong-runong ka na, pero medyo short ka sa height, okay lang naman dito. Sa mga patuloy na nagtatanong, ayan. Tapos, ang daming tanong. Ang dami yung tanong regarding fuel consumption. Oh, ito sasabihin ko. Makinig. Okay. Nung ginamit natin to sa Bicol guys at mga kaaro, so ibig sabihin provincial roads, nag-average tayo ng 31. No joke, 31 kilometers a liter. Saan nakakita nyan? For this bike, for a bike like this, sobrang saya na itong gamitin. Alright. Brakes, yung pinagsamang kapit ng gulong at yung ganda ng brakes, nakanisin kasi ito. Napakaganda. You feel very confident na pagka ginamit mo yung brakes, nandyan siya for you. Okay. Oh, doon so ibabalik ko doon sa nagtatanong. Ayun, 31 kilometers a liter for provincial roads. Dito sa Manila, ang pinakamaaksay ako ay 19. As in, tumodo na kasi yun EDSA, medyo mga traffic. Nafa-flood kasi yung comment section natin sa tanong na yan. So, I don't know if I have to do a separate video para lang sagutin yan, and kumbaga a specific video just only for
fuel consumption, pero ayun ang nga tinatakbo niya guys sa mga kaaro. Apakatipid talaga naman. Okay. Malapit na pala Ironman, no? Ha. Ano na pala yan? Pang 18 na Ironman na yan. Hindi pa ako nahihilig sa pagmumotor, talagang matagal-tagal na rin pala. Kita nyo, napakagaan guys sa mga kaaro. When I say magaan, it's not really the weight Kasi this weighs 190 plus. Pero pagka dinadala mo na siya, napakagaan niya. Oo. That we belong together. Sa mga nagmamarilaki ngayon, be safe. Araw ngayon. Today is Saturday. Yan. You know guys, sa mga kaaraw, I've been thinking kung sasali ba tayo sa Ironman na yan. Kasi alam niyo yun, I guess to be part of that event, you know, it's an accomplishment na maituturing, no? And syempre tayo bilang nagmomotor, we look for challenges to test our ability, yun, and our determination also. Kasi alam niyo yung Ironman na yan, nanonood ako ng ilang video, no? Grabe. It's last year na inumpisan ko manood ng video ng Ironman. And sobrang bilib ako sa pinapakitang dedikasyon ng mga sumasali. Okay, not only the vloggers, lahat ng mga sumasali. Kasi you know, yung 24 hours na magmaneho ka sa motor it's not a joke. Hindi basta-basta ang nakaupo sa motor. Yung iba, pareho nila Breezy, nila Red Sweet Potato, gumagamit pa nga ng sport bike Imagine mo, on a sport bike, you'll be traveling that 24 hours time or whatever you consume para tapusin. With the sport bike, I don't know if I can pull it off. Hindi siya basta-basta, you know. Ang kapit ng gulong talaga nito ni DSX. Kung minsan napapansin nyo, malikot yung helmet ko o yung camera natin. Dahil malikot talaga yung helmet ko, dito nakamount yung dahil tingin ng daan natin, malimit nakikita nyo, nagpe-press tayo ng mga buttons dito sa kaliwa because we make use of the signal lights. Okay, for safety guys, sa mga kaaraw, ugalihin natin yan. Okay, sometimes may mga pagkakataon syempre na hindi ko siya napipindot gawa ng depende, pero it's a practice na talagang ginagawa ko hanggat maaari. Ginagamit ko yan. Same with pagtatanggal sa kanya or pagka-cancel sa kanya pagka nakapag-switch ka na ng lane, diba? Ayun yun. Sobrang fun gamitin na to guys sa mga kaaro, sobrang as in. Sabi ko nga doon sa isang vlog ko, hindi ako nagsisisi na I went for this rather than the sport bikes. I almost bought the 525RR gawa na sport bike and I have the spirit of sport biking tutusin. Kasi nga basta may energy pa akong ganon. Gusto ko racing habang bata pa kumbaga, diba? Pero
Ang main kumbaga consideration ko bakit ito pinili ko ay yung comfort. Kasama na yung syempre yung pagka tayo naglo long ride, yung may kasama ko anak ko halimbawa, ganoon, pwede kong iangkas. Sa itong motor na to guys, pwedeng pang angkas eh. Ang sarap din ng suspension niya. Halos hindi mo maramdaman yung bumps ng road. Suspension niya tama lang, yung alam mo yon, yung naglalaro lang siya na hindi ka masyadong naaalog pagka malubak. Kasi pangit din naman yung sobrang, alam niyo yon, yung sobrang malambot, hindi siya applicable. Kaya na guys, sa mga ka-araw, kita nyo kung paano natin siya gamitin. Basta ganun siya, ka-nimble, kagaan. Ito, yun nga palang pag lingon-lingon ko guys sa mga ka-araw. Practice ko rin yan dahil kung minsan mahirap dumipende dito. May mga blind side or blind spot tayo kung tawagin. Kung minsan hindi natin nakikita rito, yung pala nasa gilid na natin. Parang feeling ko medyo madaldala ko ngayon. Dami ko sinasabi. Okay, nabis ko kasing gamitin to, totoo lang. For the past or 1 week actually, na hindi ako nakapagmotor. So, yan yung reason bakit di nalilinis to. Or even yung motor ng Vogue, yung 500R nila, 525R nila, na hiniram ko, na plano ko talagang, alam nyo, yung gamitin. Hindi ko masyado nagamit. Kasi nga, trabaho eh. Minsan nga ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko sa trabaho. Kasi I've been saying, may trabaho tayong, daily. Pero hindi ko pa talaga na ipapakita ano talaga yung ginagawa ko. Hayaan nyo, papakita ko sa inyo. Okay. Alright, pa Quezon Avenue na tayo. Sabado nga pala, no? I bet marami sa inyo magmamall ngayon. Guys at mga ka-aros, sa mga kasasama ng BAMC 2024, paki-comment nga. Tignan natin ilan sa mga ka-aros natin ang sasali. Baka may mga naka-big bike dyan na nakasubscribe na sa atin. Paki-comment naman. And sabihin niyo bakit kayo sumali. Baka mapasali ako. ay. Woo! Alright, kamuning. Kubaw na tayo, pagubaw na. So dito matcha-challenge lalo yung ability natin at yung motor. Tingnan natin ha.
Sa Cubao ilalim kasi ito yung traffic na parte. Dito rin ako 2 beses na nasagi ng motor. Kaya dati alam nyo may inis ako sa mga motor eh. Gawa ng yun nga, na biktima ba naman ako ng 2 beses na sinagi ng motor. Tinakbuhan na ako sa ilalim na yan. Just go. Kaya sa mga kaaro, mag-iingat kayo please naman. Yan, nandito na tayo. Kaya alam nyo ako, pagka nagmamotor, sobrang ingat ko makasagi ng mga 4 wheels. Ay nako. Tapos alam nyo ba, ang malamang alam mo yun, sigurado alam nyo naman yan eh. Ang paayos ng kotse, hindi biro. Sakit sa ulo, lalo yung mga, syempre pag pipinturahan yan, ilang oras na wala sa kotse mo. Kung minsan may experience ako, hindi pa, alam mo yun, hindi pa even yung kulay, hindi siya match, so pangit. Tapos syempre gastos. Kung di mo i-file na insurance, so actually in the first place, kahit insurance pa nga may gastos ka pa rin dahil may participation ka din, diba? Participation fee charge. Napapakanta ako guys sa mga karon dahil meron tayong comms. Importante sa akin ang comms ngayon. There we go. Tayo sa gilid. It reminds me that it's not so bad. I love you, Slim. Could have been together. Think about it. You ruin it now. Nagpakalkal yung mama ah. So kaya ako po pwede magpakalkal guys sa mga kaaro. Titipid ako eh. Alam nyo itong motor na to, deserve niyang medyo maingay na tambucho. Although sometimes iniisip ko rin, naiinis din ako sa malakas. Kaya pag ako nagpapalit ng tambucho, yung tipong sakto lang. Kasi ayoko rin nakakabingay. Pero kailangan ko lang ng attention. Yan lang. Haha. To relax a little. Try to understand why so mad. Alright, the Krami area. Okay. Medyo hindi naman tirik ang araw. Pero sa ilan na rin nagtanong na kumusta to pagka tirik ang araw. Kung kumusta yung dashboard screen niya. Yun yung medyo downside nitong motor na to. Totoo lang. Hindi siya masyadong visible. Pero sabi ko nga, trade-offs naman ang pinag-uusapan sa mga motor eh. There's no such thing as perfect na machine, you know. Marami close to perfect. Yung BMW na bago, kita nyo yun, diba? Grabe. Katalino ng mga motor, mga kotse, no? Pero ayun na nga. So yan ang isang pintas ko dito. Pero yung mga bagay na may pintas ka na may pwede kang gawin. Kasi syempre obviously nag-cut cost or nag-cost cutting ang kumpanya.
para ma-provide itong motor na to ng mas mura, no? Oh. So yung ginawa nila. Pero sa atin may pwede tayong gawin dito. I believe po pwede mo lagyan ng film ito eh. Ay, sarap. Sarap talaga. Parang yung ilang minuto ko nang pinangra-ride ngayon, wala akong ramdam ng kapaguran. Dati pag sa sport bike ang angal ko agad, especially pagkaunan naman. Kasi sanay naman ako mag sport bike. Sa pag nagtagal kasi parang yun, makakasanayan mo rin syempre.